Ganito yung itsura niya sa loob mga kids. Parang hawker center talaga. Meron po mga halong. Hello mga kids! Nandito ako sa Hong Kong ngayon at kung napanood nyo na yung previous vlogs, nako, siguradong natuwa kayo sa aking hotel. At ito yung ating gagawin sa Hong Kong kapag nagpunta kayo. As a first timer or kahit hindi nyo na first time, masarap mag food trip dito. Kaya magwa 1,000 Hong Kong dollar challenge tayo dito sa Hong Kong as a solo traveler. Sisimulan ko na yan at kakain ako agad ng roast goose. Tapos abangan nyo pa yung mga ibang kakainan natin at kung ano yung magkakasya sa 1,000 Hong Kong dollars in 3 days. Tara, let's go! Kasalukuyan kong hinahanap ang yung tangerine peel roast goose. So nasa may Cameron Road siya kung hindi nagkakamali. So nasa Carnarvon Road na ako from my hotel. Siguro mga around 6 to 8 minutes lang to. Tapos along the way, may marami na kayong makikita mga kainan, bilihan ng pasalubong, mga money changer. So kung first time nyo, maganda tahakin tong daan to. So uunahin natin to kasi sobrang hilig ko sa roast goose at talagang roast goose dapat ang unang stop kapag nasa Hong Kong kasi yun talaga ang panalo dito. Ito na siya mga kids, yung tangerine peel roast goose. Kita nyo na agad sa labas pa lang, yung mga roasting sila, chashu, lechon macao, tapos yung mga ulo ng mga goose. Tapos ito yung menu nila. So hahanapin natin mamaya dyan kung ano yung merong pang isang tao lang. Tapos meron silang lunch set na ganyan. At mga ulam. Medyo marami yung tao kaya pasukan natin kung pwede tayo dito. Mga kaitsa, dito na ako sa yung tangerine peel roast goose sa may Cameron Road sa may TST. Grabe, jam-pack sila. As in, puno. Grabe. So, wild yung pagkapuno. Nag-order na ako ng combination na roast goose and suckling pig legs. Diet agad. So, tapos sinamahan ko na rin lang iced lemon tea for the win. So, yun yung first na kakainan ko At sasabihin ko sa inyo yung iba pa. Yung mga iba pa nating target. Siyempre, mamaya kakain tayo sa hotel pero ibang vlog pa yun, no? Or makapanood nila kapag pinalabas ko to. Pero mag-iichiran din ako mamaya. Bala ko mag-ichiran, tapos mag-egg tart tayo sa iba. Mag-cha-cha-chanteng din tayo. Sobrang sarap kumain sa Hong Kong kaya talagang looking forward ako sa vlog na to. At sana excited din kayo kasi talagang for the experience. First restaurant pa lang natin, may kahati na kagad tayo sa table. Ganun talaga kapag mag-isa ka. And okay lang yun, basta makakain tayo ng masarap na pagkain. Walking distance lang to sa Kimpton TST. Sana na-enjoy nyo so far yung mga vlogs natin sa Kimpton. Naka talagang feeling ko magsistay kayo dun. Konti na lang, magbubook na kayo. Joke lang. Pero ito, abangan nyo pa yung ibang kakainin natin kasi 3 days to 1,000 Hong Kong dollar challenge. Tingnan natin kung ano-ano yung makakain natin kasi parang feeling ko dito pa lang mga 100 kas na agad yung kakainin ko. Pero okay lang. Feeling ko mukhang masarap naman kasi sobrang daming tao. Parang puro locals pa yung mga kumakain. Ang bilis, dumating na agad yung aking pagkain. Ang total ko pala is 110 Hong Kong dollars. So meron na lang tayong 890 Hong Kong dollars. Butin lang $4 lang yung iced lemon tea. Pero itong ating suckling pig at itong roast goose natin, ako, excited na ako. Kain tayo mga kites. Ito yung itsura niya. Yan grabe, yung taba. Roast goose muna tayo. Panalo yung pagiging meaty at fatty. Lagi ko siya kinukumpare sa parang steak. Tapos yung skin niya, grabe, medyo crispy pa. And made perfect with plum sauce. So dapat talaga magpo-plum sauce kayo. Yun ang suggestion ko kapag kayo ay roast goose. So kamayin muna natin kasi medyo may maliliit na buto siya. Ito yung laman niya. Parang steak talaga.
Grabe. Tapos yung rice na sobrang frigid. O parang may side pa siyang konting gulay. Approve na approve. Tikman na muna natin agad. Itong skin ng suckling pig. Grabe. Pag manutong, yung laman niya, ito. O yung sinso sa atin sa usawan. Hindi nakasabot ah. Ang hero talaga dito siyempre. Yung balat. Grabe yung taba. Yan. Yung balat muna. Masarap. Mga ka-eats, tapos na ako kumain dito sa yung Tangerine Peel Roast Goose. Kung i-rate ko siya, siguro mga 8 out of 10. Masarap yung goose, masarap yung suckling pig. Pero parang sobrang mataba lang siya. So parang wala ako masyadong nakaing laman, pero parang yung skin, solid na solid. Ang maganda palang tip dito, cash only basis sila mga ka-eats. So huwag kayong mag-expect na pwede ang credit card o kung ano man. Siguro, basta to be safe, majority ng budget niyo ay ika-cash ninyo. So, sa mga pagkain. Unless sa mga mall kayo kakain. Pero kapag sa mga ganito, cash-only basis sila. So, first food stop natin dito, 8 out of 10 sa yung Tangerine Peel Roast Goose. Punta tayo ng #B ngayon para bumili ng egg tart. Sana meron pa silang stock. Tara, lakad tayo. Sabi na ako sa second stop ng ating food trip. So sa Haufok Street, corner 1, dito sa #B. Sikat sila sa mga pastries sila, pero mas sikat sila ata sa kanilang mga egg tart din. So medyo kalaban ito ng bakehouse na sikat. Pero ito lumalaban kasi may mga pila rin talaga eh. Mga locals din mga nandito. So excited tayo matikman ang kanilang egg tart at kung ano pa mabibili natin dito. Grabe mga kait, sobrang bango. Nakatry na kami dito before eh, yung croissant pan-ao, pero yung egg tart nila hindi pa namin natitikman. Masarap din tong kanilang pineapple buns. Tapos yung iba pa nilang parang mayroon din ata silang scones, tama. So ito, parang ito yung sikat eh. Titingnan natin kung yan talaga. Pero na-excite ako lalo kasi parang sarap. Yung pinakamahal siguro nila around mga almost 30 HKD. 32 HKD ito pinakamahal nila. So ito yung mga ino-offer nila dito sa #B. I've got the goods from #B. Titikman na lang natin to sa ating napakagandang hotel room while enjoying the very, very beautiful view of Victoria Harbor. Napa-English ako doon. So sikat talaga siya kasi parang pag-alis ko, marami pa rin pumipila. In-order ko yung parang 3 nilang tarts na sikat. So si Napoleon tart, yung signature egg tart nila, merong pistachio, meron parang coffee. So ang pinakamura surprisingly is si Napoleon tart na 18 HKD. Tapos yung coffee is around 26, tapos yung pistachio is 32. So ang total niya is 76 Hong Kong dollars for the 3 of them. So pwede na, I think okay na rin siya. Tapos sana masarap to kasi ang ganda tapos ang bango nung kanilang mga binibake dun sa #B. Mga ka-eat, second stop ng ating 1,000 Hong Kong dollar solo foodie adventure challenge dito sa Hong Kong. 76 Hong Kong dollars ang total nitong 3 tarts na ito mula #B. Susubukan muna natin yung kanilang original, yung Napoleon tart. Ito daw yung kanilang version ng egg tart. Tikman natin. Wow! Ang lutong. Grabe yung tart. Gustong gusto ko yung layers at yung crunch ng kanyang tart. Ang problema ko dito is, dahil sa kapal ng tart, parang huhukayin mo
bago mo makain yung pinaka-custard niya. Okay naman sana siya, kaso lang for me, parang ang konti lang nung palaman niya, nung custard. Dahil ang kapal nung layers nung, yun lang. Next is itong Irish Coffee Tart, na mukhang ganun din, kasi same korte sila. Wow. Parang yung pinaka-tart niya, may coffee. Tapos, hanggang nag-i-imagine lang ako. So, parang medyo amoy at lasang Baileys siya. Mas masarap to. So, yung kanina is 18, yung original Napoleon Tart. Ito naman is 26 or 28. Ang sarap. Basta ang total nito 76. Ito na yung pinakamahal. Yung kanilang pistachio tart. Wow. Ano gusto ko? Wow. For me, siguro paatras. Ito yung number 1. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung pistachio. Tapos, very savory siya. Parang may konting sweetness. Tapos ito, dahil medyo unique at parang for me, siya sang Baileys. Tapos ito lang, parang, or nagkamali lang siguro ng kagat, parang medyo kulang lang yung custard for me, for this one. Pero all in all, masarap yung tatlo. Sana lang parang mas manipis lang ng konti yung tart. Siguro yung gawa lang talaga nila, pero grabe yung tart. Perfection. Sobrang flaky. Very crunchy. Worth the pasalubong to. Kung masyado kayo nahahabaan sa pila dun sa kabilang egg tart, subukan nyo itong #B. Meron sila sa TST at I believe meron din silang branch. Kung di yung nagkakamali sa Causeway Bay or somewhere in Hong Kong Island. That's number 2 sa ating food trip. Abangan ninyo yung kakainin natin susunod. Next spot, kain na tayo dito ng Shanghai Pan-Fried Dumplings sa Chongqing. Sikat to kasi nasa Michelin Guide sila. Michelin Bib Gourmand pa mga kids. For ilang years na. Kaya titikman natin to ulit. Natikman ko na to dati pero na-miss ko at mukhang masarap talaga siya. Tara, kain tayo. Dito kayo mag-order sa loob mga kids. So yung price range siya mga around 60 plus to 70 plus Hong Kong dollars. So ito yung menu. Pakipost na lang gusto nyo makita. Tapos ito rin yung mga may picture na kasama. Yan. O-orderin natin yung number 1 lang. Para yun yung pinaka-basic dito sa Chongqing Shanghai Pan-Fried Buns. Ito yung bill ko mga ka-eats ay baligtad. 44 Hong Kong dollars. Note nyo lang na bawal yung cash. So pinangbayad ko dito is octopus card ko mga ka-eats. Ito pala yung mga pan-fried buns sila. So from 44 up to mga 169. So meron siya kasing parang combo na. So kung gusto nyo matikman lahat, gusto nyo i-share with your friends, pwede yan. So meron din silang truffle dito. Tapos ito pala yung number 1 bestseller. Pan-fried buns with crab roe. Grabe. Ito na yung ating fresh na Shanghai pan-fried buns mula dito sa Chongqing na merong Michelin Bib Gourmand. Grabe siya. Last ko ito nakain para 2018 siguro nung kami pa ni Bianca NB nilang. Tapos ito nag-order ako ng 4 pieces ng pinaka-basic nilang flavor. Tara, kain tayo. Let's eat. Grabe. Sobrang daming sabaw. Pasensya na may umaatras sa truck sa likod ko. Kailangan yung butasan sa taas para hindi kayo maputukan. Tapos, sobra siyang malaman. Grabe.
Sobrang init ba? Mga ka-eats, gabi, buti maaga pa ako doon. So yung mga 9 something nandun na ako. And ngayon, nung pag-alis ko, sobrang haba na nung pila doon sa Chongqing. Masarap pa rin naman kasi talaga siya. Sobrang daming sabaw. Tapos very porky kasi yung basic pork yung in-order ko. Tapos ang sarap nung crispy pa na bottom niya. Tapos yung pinaka-bun niya parang wala na, manipis, parang talagang dumpling na lang siya. Pero yung ilalim kasi parang crispy, tapos medyo may chew ng konti. 44 Hong Kong dollars yun. So ang natira na lang sa atin, sa budget natin ay 770 Hong Kong dollars para sa ating 1,000 Hong Kong dollars challenge dito sa Hong Kong. Siyempre, saan pa ba? Abangan ninyo kung ano pa yung next nakakainin natin. Okay? Tara, let's go! Next stop natin mga ka-eats, 13 Hong Kong dollars na Mr. Softy. Sobrang sikat to kasi talagang mura siya. Tapos syempre, iconic for the Instagram, for the gram. 13 Hong Kong dollars is siguro mga more or less is 90 pesos kung di ako nagkakamali, or almost 100 pesos rin siya. Hindi rin siya mura. Pero syempre, for the experience kapag nasa Hong Kong kayo, dito lang siya sa tapat ng TST Pier. Katabi lang halos or katapat lang nitong bell tower dito mga ka-eats. So Mr. Softy, tara bili tayo. Mga ka-eats, 13 Hong Kong dollars Mr. Softy. Hindi dapat ako bibili kasi na medyo uminit. Bago sumakay ng Star Ferry papuntang Central, dito muna tayo sa Mr. Softy. Tapat lang nitong sikat na bell tower at itong photo spot dito sa Hong Kong. Medyo thick pala siya. It's very creamy. Tapos yung cone niya, yung parang waffle cone na ganyan. Kulit na. Parang ito yung katumbas ng dollar ice cream sa Singapore. Kung nakita ko yung Mr. Softy sa Hong Kong, bili na agad. Octopus card yung gamit. Parang wala ata siyang cash, hindi na nagkakamali. So talagang very handy kapag may octopus card kayo. At syempre, dapat may load dito. So kanina meron tayong 770 after natin mag-Chongqing Key. Ngayon meron lang tayong 757 Hong Kong dollars bago tayo tumawid papuntang Central. Pero bago tayo tumawid, may bibili pa tayong isang sikat na snack dito sa Hong Kong. Cheers! Nandito na tayo sa next stop, ilang meters lang, Mami Pancake. Sikat na sikat to mga ka-eats. Ito yung kanilang mga pancake. Yan yung price range, pakipost na lang gusto yung makita. Tapos meron din silang mga drinks dito. Tapos meron silang bago ngayon, white or brown sugar mochi. Parang ito yung titikman natin. Tapos marami pa silang mga awards dito. Daming bibili dito bago sumakay ng Star Ferry. Kaya bili na tayo mga ka-eats dito sa Mami Pancake. Mga ka-eats, kanina 757, ngayon minus 60 na kasi bumili ako ng special edition nila ngayon na matcha mochi na egg waffle. So minus 757 minus 60 is 697 Hong Kong dollars na lang yung meron tayo. Pero titikman natin to kasi mukhang masarap siya at mukhang very interesting. Let's go! Ang maganda dito sa Mami Pancake, habang iniintay ninyo, pwede nyo panoorin ginagawa nila. Sobrang dami nilang para mga egg waffle making machines. Tapos, kapag ready na yung order ninyo, makikita nyo naman dito sa screen. So, may screen sila dito, now serving kapag ready for pick up ang inyong order. So, talagang marami bibili dito kasi masarap talaga siya. Kasi ilan beses na kami nakatry dito. Tapos gustong gusto rin ng kids namin to. Mami Pancake dito sa may dito sa may TST. Sa may TST Pier. Nakakait sa dito na may dinipid pa. Matcha mochi brown sugar boba na egg waffle dito sa Mami Pancake. Ayun, uy. May boba nga sa loob. Ang pinaya. Tingnan lang yun. Oh.
Ang sarap. Medyo mahal siya. Pero, tumili ko sa boba, sa matcha. Ako, sulit na sulit. Magugustuhan nito. Ito yung itsura ng bawat pocket ng merong matcha, merong boba. Ayan, kita nyo. Gooey center mga kaits. Ang ganda na, ang sarap pa. Dahil nakabili na ako at nakakain na ako ng Mami Pancake dito sa may TST Pier, pupunta na ako via Star Ferry sa Central para kumain pa ng goose ulit. Tara, let's go! Finally, I got the goods dito sa Cam Center Roast Goose. Pagtawid nyo lang ng Central Pier, kayo, overpass, tapos makikita nyo na after a few hundreds of meters, meron Jardine House na building. Tapos sa basement nun, may parang food court. Makikita nyo itong Cam Center Roast Goose. Napanood ko to sa Tatler ata na YouTube channel. Tapos parang nag-feature sila ng mga best roast goose na sinuggest ng mga chef. Tapos yung isa sa mga superstar chef dito sa Hong Kong or sikat na chef, nirecommend nga itong Cam Center Roast Goose. Tapos talagang blown away daw siya dito. And isa to sa mga na-pick nila na panalo. So tikman muna natin itong skin. Grabe yung skin niya. Crispy yung skin. This time, sausaw naman natin sa kanyang plum sauce. Mas sumarap pa. Ang total natin dito is 128 Hong Kong dollars kung hindi ako nagkakamali. At hindi kayo pwedeng magbayad ng cash dito. Kailangan card lang talaga. Parang yung mga debit nila. So ito ay around 98. Tapos 30 itong honey ice lemon tea. Medyo mahal yung ice lemon. Sobrang mahal. Pero, yung roast goose parang sobrang sarap. I think, siguro, ito yung best na tikman ko kasi hindi siya overly fatty. Ang ganda ng meat and fat ratio. Tapos, crispy talaga yung skin. Natira sa atin after natin kumain ng Mami Pancake at itong Cam Center Roast Goose, 569 Hong Kong dollars na lang. Ka-eats, tapos na ako kumain dito sa Cam Center Roast Goose na located sa Jardine House dito sa may Central. Sobrang lapit lang niya, as in mabilis na siya i-google. So kung tatawid kayo from TST area, sakay kayo ng Star Ferry, kunin yung overpass, tapos lakad na kayo, hanapin yung Jardine House. Meron siyang Starbucks dito sa labas. Tapos pupunta kayo sa basement, parang base hall or base food hall yung pangalan ng pinaka food hall niya. Nakakatuwa kasi sobrang daming tao para mga nag-o-office yung mga kumakain. Tapos, nandun located, hanapin nyo lang si Cam Center Roast Goose. Para mako-compare ko siya sa roast goose ni Yungki. Kasi medyo lean siya, hindi siya mataba eh. Tapos, ang crispy talaga ng skin. Saktong-sakto rin yung tamis at asim ng kanyang plum sauce. So, panalo. Medyo mahal lang yung yung ice lemon tea. Sana hindi ko na in-order. Parang hindi ko alam, automatic napapa-ice lemon tea ako. Pero, okay naman siya, pero yung pinaka roast goose plate na 98 lang, so pwede na. So may natira pang 569 HKD sa ating budget. Maghahanap pa tayo ng makakain dito para makompleto natin or kung mauubos man natin itong 1,000 Hong Kong dollar challenge natin dito sa Hong Kong. Tara, let's go! Mga ka-eats, lumabas ako for dinner kasi medyo nagutom ako after nung aking meal sa hotel. So itutuloy natin yung ating 1,000 Hong Kong dollar challenge. Nandito tayo ngayon sa Haiphong Road Temporary Cooked Food Hawker Bazaar. Nakita ko lang ito bigla kasi may mga signage na may ilaw. Tapos sinundan ko lang, medyo parang
sketchy, pero since parang mga neon lights naman siya na parang pang tourist, sinundan ko. Tapos parang madami naman locals na kumakain. So titingnan natin kung ano yung makakain natin dito. Tapos isasama natin sa challenge. Ganito yung itsura niya sa loob, mga kids. Parang hawker center talaga. Very colorful. Tapos ito yung kanilang menu. So magtuturo na kayo sa pictures. Tapos meron din dito sa likod, mga noodles naman. Or pwede nyo rin i-Google Translate. Parang so far yung na-order ko is mga 80 Hong Kong dollars na. Nag-order ako nitong French toast at itong pork chop na ito. Tapos iced milk tea. Tingnan natin kung masarap dito sa Haiphong Road Temporary Cook Food Hawker Bazaar sa TST. Mga ka-eats, dumating na yung ating food. So ito na yung pork chop na 30 Hong Kong dollars. Parang isang pork chop siya na hiniwa yun. Tapos, syempre, iced milk. Sana masarap siya. Mukhang masarap naman. Kasi talaga kapag Hong Kong milk tea, masarap din. Ang gusto ko sa kanya, matapang usually yung chop. So ito yung ating pork chop na 30 Hong Kong dollars. Sana di ako ma-disown dito sa aking chopstick skills. Ayan, let's eat. Sobrang lambot. Manamis-namis. Tapos parang may light lang siya na dredge ng potato starch. Very tender. Medyo greasy lang siya ng konti pero masarap. Next, titikman ko yung kanilang iced milk tea. Haluin muna natin. Sarap. Matapang nila siya rin siya. Sakto lang yung tamis. That's good. 20 Hong Kong dollars. Cheers. Dumating na yung ating Hong Kong style na French toast. Para siyang dinip fry na French toast. Tapos syempre may butter na natunaw na. Tapos nilagyan na rin nila ng kanilang syrup. Let's eat. Ang galing. Sobrang lambot. Ang fluffy. Meron pala itong peanut butter sa loob. Tapos surprising, hindi siya matamis. Parang yung niya, yung labas niya, yung para siyang, imagine niyo yung tikoy na prinito with itlog. Ganun yung feeling niya. Tapos sakto. Kasi feeling ko siguro yung peanut butter niya hindi matamis. Kaya hindi lang siya sobrang tamis. Mga ka-eats, grabe yung mga kinain ko dito. As in, ilang araw ko ng ilang araw, dahil mga pangalawang araw pa lang. Pero gusto ko talaga parang chachanteng or yung Hong Kong tea house na, or Hong Kong cafe na food. Nakapag ice milk tea na rin, nakapag Hong Kong style French toast, at yung pork chop medyo bonus na lang siya. Considering yung location sa yung presyo, feeling ko pwede na to. 80 Hong Kong dollars for the whole meal. And parang ako lang yung turista dito eh. Parang puro locals yung mga kasabay ko kumain. And panalo. So, kanina, nung kumain tayo sa Camp Center Rose Group, meron pa tayong 569. So, meron na tayong ngayon, i-calculate natin yan, minus 80. So, 569 minus 80 is 489 Hong Kong dollars na lang yung natitira sa ating budget, mga ka-eats. Pero sobrang dami na natin nakain so far. Abangan nyo pa kung ano yung makakain natin dito sa Hong Kong sa natitira nating budget from our 1,000 Hong Kong dollars. Hello mga ka-eats, next stop sa ating 1,000 Hong Kong dollar food trip, ang Bake House, legendary
At masarap talaga yung kanilang mga pastries, pero ang binabalik-balikan dito ay yung kanilang egg tart. Nako, sobrang sarap talaga dito. At $98 for 7 yung binili ko kasi 6 iuwi ko at yung isa, syempre titikman natin. Tara, kain tayo. Ito na yung iconic na sikat na sourdough, I believe yung kanyang crust or pinaka-tart na egg tart ng Bakehouse. $14 isa. Okay? So from 489 kahapon, minus 98, 391 na lang yung natira sa ating budget. Kita-kita na naman, sobrang ganda. Ang ganda ng pagkakakulay niya. Tapos yung crust, ang bango, ang flaky niyan. Kain tayo mga kaits. Gusto ko talaga yung malambot siya, flaky, crispy. Tapos madami yung custard and saktong-sakto yung tamis. Sulit na for 14 Hong Kong dollars. Sarap talaga eh. Worth the pila to. Medyo may pila lang talaga sa mga branches like dito sa PST kasi maraming turista, pero tiyagain ninyo kasi sobrang sarap talaga niya. Kain tayo mga kids, sobra, grabe. 14 Hong Kong dollars. Bakehouse, the best. Sobrang saya ko, nakabili na ako ng Bakehouse kasi ito yung pasalubong ko sa mag-iina ko. And nakakatuwa kasi mabilis lang naman yung pila kahit medyo mahaba. Mabilis na kasi grabe, parang pag naka-order ka na, bayad agad, i-prepare na nila. I think pwedeng credit card, pwedeng octopus, hindi ko lang alam kung pwede yung cash. So just to be safe, opt for the octopus card na lang. So sobrang sulit na niya and nakakarami na tayo sa 1,000 Hong Kong dollars. Siyempre, in one go, hindi nyo naman matitikman lahat. Pero, as your first time guide, no, pwede kayong pumili na pwede nyong kainin, pwede nyong kainan. Pero siyempre, ang best choice usually, kung ano yung pinakamalapit sa inyo, pinaka-convenient, at kung saan kasya kayo as a family. Kasi minsan, sa sobrang liliit ng mga restaurants dito, hindi kayo kasya as a whole. So medyo kailangan yung pagka-discartehan talaga. So yun lang, and hanap na tayo ng next stop natin mga ka-eats. Mga ka-eats, para sa next food stop natin, nandito tayo ngayon sa K11 Musea para kumain ng isang sikat na burger. Tara, pasok tayo. Located sa third floor ng K11 Museum Mall. Mahahanap nyo lang sa floor kung saan maraming retail stores ang Five Guys. Punta tayo, let's go! Tapos na ako sa aking Five Guys experience para sa ating 1,000 Hong Kong dollar challenge as a solo traveler na food trip, lahat-lahat na. Grabe. Sorry kasi hindi ako nakapag-vlog sa loob kasi medyo maingay. So i-walk through ko na lang kayo. No? So located siya sa third floor ng K11 Musea. Mabilis lang naman siya hanapin. Mag-escalator lang kayo pataas. Tapos kapag nakita niyo yung mga Nike, mga Adidas, nandun siya sa same floor nun. Pagpasok nyo, pwede kayong mag-order sa counter or pwede kayong mag-order doon sa mga kiosk nila. Pero I believe sa mga kiosk is cashless lang. Tapos, ito nga pala importanteng tip kasi nadali na naman ako. Nakita ko yung cheeseburger combo. Yung pala,
kapag sinabing cheeseburger, hamburger, basta walang little na nakalagay, double patty yun agad. So talagang malaki siya. Malaki. Makapal yung patty. Siguro parang more than half an inch siguro. Ako hindi nagkakamali. Per patty. Tapos, cheeseburger combo na order ko worth 140 Hong Kong dollars. Pero, meron palang 99 lang na cheeseburger combo. Pero yun yung little. Kapag little, yun yung single patty lang. Okay, tandaan yan. Tapos, siguro kung first time nyo, try nyo lang muna na isang burger, tapos isang fries na lang, tapos 2 drinks. Kasi ang dami nila magbigay ng fries. Kahit yung little fries nila, ang dami. As in, umaapat. Sinasobrahan pa nila yon. Tapos yung drinks usually is all you can. So merong Coke, Sprite, Royal, ata may ice lemon tea. So yun kayo, mabubusog talaga kayo. Tapos meron silang pa free peanuts. Yung fries sila sobrang sarap. Crispy on the outside, fluffy on the inside. Tapos nakakabusog talaga siya. Yung burger, sobrang fresh, sobrang juicy. Tapos ano kasi, made to order siya. So maghintay lang ako sandali. Tapos ang maganda pala dito, kahit medyo mahal siya, pwede nyong masulit kasi pwede kayong magpalagay ng lahat ng toppings at lahat ng sauces na gusto ninyo. Make sure lang na magugustuhan ninyo. So wala na yan, free of charge na yung kasama na yan sa binayaran nyo. So yun ang Five Guys experience natin. 140 Hong Kong dollars. So kanina meron tayong 391. Ngayon 251 na lang. And feeling ko tatapusin ko na muna yung aking 1,000 Hong Kong dollar challenge kasi sobrang nanawa ko kakakain. Yung 1,000 for 3 days sa isang tao ay sobra-sobra. Baka good for 2 or 3 pa nga yun. So kayo nang bahalang bumudget. And syempre kung food talaga yung pakay niyo sa Hong Kong, hindi kayo magsasawa kasi sobrang daming masarap kainin dito sa Hong Kong. As in, hindi boring yung food. Lahat ng klaseng cuisines. Tapos syempre, yung pinaka-Cantonese cuisine pa lang solve na talaga. So, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy ninyo yung ating 1,000 Hong Kong dollar video or vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Panoorin nyo pala yung mga Hong Kong vlogs natin. First time guide, tapos yung about Kimpton Hotel, lahat na kinain ko sa Kimpton, yung tour natin sa tour bus, tapos nag-Temple Street, tapos meron din tayo AIA Carnival. Lahat yan, pwede nyo sigurang gawin as your first time in Hong Kong. Maraming salamat mga kids sa panonood. Until next time, bye-bye!